the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported. Ikaw talaga, bendalo, bobo ka eh. Wala silang sinabi na sangkot kayo o may kinalaman kayo. Masyado kang iyakin eh. Tanga ka naman. Ang sinabi nila, may nakarating sa aming balita na yung mga minority senators na abisuhan sila na may mangyayari. Magandang araw mga banateros. Ito na naman. Nandito na naman ang inyong pinakapulit yung fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D. Ang vlogger na hindi dapat pinaniniwalaan. Ang vlogger na hindi dapat iniintindi. Ang vlogger na hindi dapat siniseryoso. Dahil lahat ng ating mga sinasabi rito ay pawang walang katotohanan at for entertainment purposes lamang. Kamusta naman ang buhay-buhay? Kamusta naman kayo? Panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman. Kwentuhan lang naman to. Huwag niyo masyado seryosohin. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at iba't bulunan ng isip, puso at kaisipan. Kaluluwa pala ng lahat ng mga kupal sa Pilipinas, mga animal, buwisit, pabigat, mga walang silbi, switik, salot, putok sa buhin, dot palamunin, sintu, baliw, abnoy, sabog, batak, mga adik, pusher, kurakot, kawatan, magnanakaw, sindikato, membro ng koratong baliling sa gobyerno at mga kidnapper sa pamahalaan. Lahat ng mga masasamang loob. Lahat ng mga mambubudol, sinungaling, mandarambong, mangumit. Lahat ng mga mambubudol ulit. Mga maligno, impacto, masasamang espiritu, mga durobo, demonyo, satanas, judas, barabas, estas. Ang channel po na ito, disclaimer lang ha. This channel is not for the faint of heart, nika nga. Bawal ito sa mga malalambot ang puso, bawal ito sa mga bakla, bawal ito sa mga walang panindigan, mga walang prinsipyo, mga kain sukat, kain tae, na mga dilawan at mga pulahan. Hindi, actually, para marinig ito, although bawal man sila dito, dahil sigurado masasaktan sila sa mga maririnig nila dito, kailangan i-like and share po natin ang lahat ng mga videos na ina-upload po natin here in YouTube, Boss Dada TV, and in Boss Dada Space 2.0. The long version is here, and then the shorter versions are in Boss Dada 2.0. Mga bossing. At alam nyo ba, meron din tayong Facebook pages. Pati ng ilong ko. Mayroon tayong Boss Dada Facebook pages. Boss Dada Facebook, yung mayroong 300 plus, close to 350,000 subscribers na yan, followers. And yung isang Facebook natin, yung backup Facebook page natin na kailangan nating palakasin dahil alam nyo na, medyo nagdedelikado ang mga accounts natin. Pag nagsasalita ka agad sa gobyerno, alam mo naman, talagang tinatrabaho ka niyan. So kapag wala na isa, meron pa yung isa, diba? At least meron tayong tambayan. Kaya dapat yung mga naka-follow, follow kayo sa lahat. Follow kayo sa lahat ng mga hindi binabayaran ng mga Duterte supporter vloggers. Duterte aligned vloggers, mga loyal sa bayang Pilipinas, Banateros Brothers. Mag-follow po kayo sa lahat ng mga Facebook pages and YouTube channels ng Banateros. At syempre, hindi lang Banateros, lahat ng mga nakikita ninyo, mga kilala ninyo, alam ninyo, na mga talagang nagko-content para i-expose ang lahat ng mga katiwalian, katarantaduhan, kamambubudulan ng administrasyon na ito. Mainit ang issue diyan sa Senado. Mainit pa rin ang issue diyan sa mga nangyayaring kabulastugan diyan. Kasi nasira actually mga bossing yung kanilang diskarte. Nasira yung kanilang diskarte. Kasi nagsimula ang lahat noong pumasok si Senator Bato de la Rosa diyan sa Senado para bumoto bilang mapatalsik sa posisyon itong si Tito Soto dahil bobo naman yan. Wala mang alam yan. Kupal naman yan. So syempre, para sa akin, hindi naman tayo natatakot dito sa impeachment ni VP Sara eh. Actually, di ba nga, sabi nga ni VP Sara last year, hindi daw siya magre-resign. Kasi sinasabi nila, isang option, mag-resign ka VP Sara para eligible ka pa rin tumakbo. Para eligible ka pa rin tumakbo sa any position.
Pero mga bossing, ang masaklap nito dahil yung mga tao, hindi nila maipupush kasi halimbawa mag-resign si Inday Sara, no. Mamimili ang presidente. Mamimili ang presidente kung sino ang ipapalit niya kay Inday Sara. Noon ang plano, mapatalsik si Inday Sara para maipalit si Tito Soto. Ito ang mga teorya, ha. Si Tito Soto ang ipapalit para maipush nila yung kanilang agenda. Ano ba yung kanilang agenda? Constitutional reform. Con and Conre. Corn beef. Gusto nila talaga mapatalsik ng maaga si Inday Sara Duterte. Tapos may iupo nila dyan i-appoint ng presidente. Kasi presidente mamimili kung sino yung i-appoint niya. So pipiliin niya si Senator Bato. Si Senator Tito Walang Kwenta Soto. Siyempre, pag yun ang vice president niya, wala nang threat. Wala nang threat sa kapangyarihan dahil aso niya yan si Tito Soto. Wala nang threat sa kapangyarihan ni Bongbong Marcos. So ano mangyayari ngayon kapag si Tito Soto na yan na? Siyempre, wala na mag-o-oppose, wala na mag-e-expose. Kasi mga senador, kung hawak na hawak din nila, syempre, dating Senate President, yung Vice President, tapos yung Presidente. So parang super duper majority na, hawak na nila lahat. From President, Vice President, Congress to Senate. So wala na check and balance. Ang gagawin nila dyan, mga bossing, pag-iisahin nila yung Kongreso at Senado. Magiging isang tahanan na lang yan. So ang boto ng Congress at ng Senate, iisa na lang. Pag nangyari yan, patay ang Senado, 24 man lang sila, 300 plus ang Congress. So kung halimbawa, yung 200 bumoto na kagad, pabor doon sa gustong mangyari ng pamahalaan. Kahit na yung 24 senador umayaw, wala na. Kasi counted na yan as bilang na lang talaga. Hindi katulad ngayon, may check and balances pa tayo. Mayroong boto dito sa Congress, aakit sa Senate, pagbobotohan ulit ng Senate, may kapangyarihan ng Senate para ibalik yun sa Congress. So pwedeng harangin na nila on their level. Pero kapag napag-isa na ang Congress at ang Senate, wala nang way para harangin nila. Wala nang way para harangin nila yung mga bagay-bagay. Parang na yan. Siyempre, yung mga congressman, bayad yan lahat. Kumita na yung mga yan. Siyempre, yung political agenda ng mga congressman yung importante lang naman sa kanila. Mga proyekto nila, ganyan, kasi dyan sila kumikita. Maliit man lang yung distrito nila, mabili nila yung mga botante nila. Tapos makuha nila mga kickback nila dyan sa mga proyekto sa DPWH at kung saan pang mga procurement na meron dito sa Bayang Pilipinas. Yun ang importante. Ang masaklap pa niyan, may extend pa yung termino ng presidente. Yun ang gustong-gusto talaga nila, may extend yung termino ng presidente or mabago. Magstay sila diyan pang habang panahon. Yun lang naman talaga ang gusto nila. Kasi ayaw talaga nila na bumaba sa pwesto. Kasi nga, pag bumaba sila sa pwesto, sandamukal na mga kaso ang kakaharapin nila dahil mga mandarambong sila. Ganyan yan. So iupo si Senator Tito Soto. Ang problema, na-unseat siya si Cayetano ngayon. So sino na? Pag na-impeach si Inday Sara, sino na ngayon ang iuupo nila? Siyempre iuupo nila si Sandro Marcos. Hindi mismo si Sandro Marcos, si Bogie D. Si Bogie D kasi aso yan ni Sandro Marcos. Si Sandro Marcos man ang naglagay dyan. Si Sandro Marcos ang nagtanggal talaga dyan kay Martin Romualdez. Dyan sa Kongreso. Kasi nga kulang-kulang yung yung natatanggap niya mula kay Zaldico, kaya gusto niya na hindi na, ako na lang. Sino ba ang Committee on Appointments on Appropriations ngayon? Si Swanson ba 'yon? Swanson ng Nueva Ecija. Solid North din 'yan. So yun yung mga galawan nila, mga bossing. Kaya galit na galit sila na nawala kay Tito Soto yung kapangyarihan diyan sa Senado. Kasi ang gusto talaga nila talagang ma-impeach ito si Inday Sara. At pag na-impeach ito si Inday Sara, hindi na siya makatakbo sa kahit na anong posisyon sa gobyerno. Kaya nga sabi nila, natatandaan nyo, sinabi nila na kahit mag-resign si Inday Sara, itutuloy pa rin namin yung impeachment. Kasi nga talagang ang plano nila, kasi pag nag-resign si Inday Sara, di sana itutuloy na namin yung mga kaso against her sa ombudsman. Pero hindi Ang sabi nila, kahit mag-resign siya, itutuloy pa rin namin yung impeachment. Kasi nga, hindi importante na makasuhan lang si Inday Sara dito sa Pilipinas. Ang importante talaga sa kanila, yung mawalan ng kapangyarihan, karapatan si Inday Sara na makatakbo sa kahit na anong posisyon. Yun ang problema nilang malaki. Yun ang problema nilang malaki. And alam naman natin na they tried they attempted to remove itong si John Vic Rimulya
At may ugong-ugong na ipapalit dapat si Trillanes. Para saan? Dahil ang DILG ang may hawak ng ng mga city, ng mga local government units. Yung mga yung mga mayor, governor, ganyan. Syempre, sino ba ang pwedeng pumalit kay Inday Sara kapag halimbawa siya ay ma-impeach or makasuhan at hindi na siya eligible to run for president on 2028? Sino bang papalit sa kanya? Ang pinakamalapit na nakikita nilang papalit sa kanya, kapatid niya, si Basti Duterte. So kung ngayon pa lang, papapalitan na si palagay ko isa yan eh. Isa yan sa ino-offer ni Trillanes eh. Oo, na talagang i-wipe out lahat ng mga posibleng Duterte na tumakbo sa 2028 election. Kaya siguro in-offer niya yan, kaya lang si John Vic Remulla matigas din yan. Hindi yan papayag na mapunta kay Trillanes yan. Nag-resign nga yun bilang gobernador ng Cavite para dyan sa posisyon na yan kasi pang buong Pilipinas yan. So palagi ko ang in-offer ni Trillanes dyan is, sige na, ilagay mo ako dyan. Tatrabahuhin ko, imbestigahan ko tong Davao. Lahat ng paninira, itotodo ko sa Davao. Para pati itong si Mayor Baste masira at hindi rin magkaroon ng chance para manalo or tumakbo sa 2028. Yun yan mga bossing. Wala nang ibang reason talaga para mag-isip ka pa ng iba. Yun lang yun. Ayaw nila ng Duterte na magkaroon sa 2028 and sa future kasi nga alam nila na dahil sa mga Duterte wala mga negosyo nila, mga pandarambong nila, pandurukot nila, mga pagnanakaw nila at pang-aabuso nila sa taong bayan, talagang pag Duterte yan nakaupo, matatapos yan. Ngayon, ito na si Senator Cayetano. Si Senator Cayetano ang naging Senate President ngayon. Kaya gigil na gigil sila kasi yung yung plano nila, akala nila smooth biglang nagkaroon ng hump. Magaling man ito si Cayetano and palaban naman yung mga kasama ni Cayetano. Kaya ngayon, ang tinatry nilang sirain yung leadership ni Cayetano. Tinatry nilang sirain yung leadership ni Cayetano sa mga Pilipino, sa mga kababayan natin, nasabihin na weak leader siya, katulad ni Bongbong. Nasabihin na siya ay walang control sa Senado. Kaya kung makikita nyo, ang daming drama nagaganap ngayon, di ba? Na parang walang nangyari, parang ganito, parang ganyan, yung stage, ganun yung mga pinagsasabi nila. Lumalabas ngayon sa mga CCTV footages na hawak ng mga DILG na wala talagang nangyaring masama, walang ginawang masama itong otoridad. At ang may pagkakamali ay Senado. Take note ha, wala pang isang linggo si Senator Cayetano bilang Senate President, si SP Cayetano, na hagad, kaliwat kanan na hagad yung paninira pag itong mga kasamahan nila sa minority at saka itong mga otoridad. Dito mo malalaman na talagang matindi ang malaking bukol, malaking black eye yung idinulot noong pagpasok ni Senator Bato de la Rosa at pagboto niya kay Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Nung nakuha nila kay Tito Soto, ang laking dagok sa kanila. Napakalaking dagok sa kanila. Kasi nga, hindi nila maisa sa katuparan agad-agad. Maaring, nakalinya na nakarelease na biglang naputol yung release dahil dito sa nangyaring agawan ng kapangyarihan dyan sa Senado. And they are trying to redeem it and maglalagay sila ng panibagong aso nila. Si Gatchalian doon ilalagay nila. Napaka-importante nga na abogado ang ilalagay natin bilang presiding judge. Diyan sa presiding judge diyan sa impeachment court. Kasi nga, kung hindi abogado, paano niya didesisyonan yung mga motion, paano niya didesisyonan yung mga kung papaanda rin, patatakbuhin yung meeting kasi magagaling na tao man yung mga nandiyan. So paano niya kokontrolin yung na naaayon sa batas, yung hearing. 'Di ba? At ang dami pa mga lumabas nitong mga nakaraan. Lumabas pa yung TRO ng Supreme Court. At yan ang pag-uusapan natin ngayon, TR ng Supreme Court. Ang sabi kasi ng gobyerno natin, ito ay papakita ko sa inyo yung sinabi ng ating mga nasa gobyerno. ICC warrant valid daw sabi ng ating mga nasa gobyerno. Ito, pakinggan na natin para mabilis tayo at marami tayong mga videos na nakuha at pag-uusapan. Ayan. ICC warrant versus Bato, valid kahit hindi dumaan sa lokal na hukuman. Pakinggan natin yan. Ayon sa OSG, nakita po natin kung ano ang statement ng OSG na siyang kumakatawan sa ating gobyerno. Sabi po niya ay hindi po kailangan dumaan sa local court. So, since wala pong TRO, tayo po ay nagsasabi na ang warrant of arrest ay valid. Warrant of arrest daw ay valid.
Sinasabi daw ng Malacanang na walang TRO. Yon, okay tayo doon. Pero hindi sinasabi noon na yung warrant of arrest ay valid. Walang TRO pero hindi sinasabi noon na ang warrant of arrest ay valid. Papakita ko sa inyo itong tawag dito, itong ICC. Yan yung press briefer ng Supreme Court. Sabi dito, yung prayer for a temporary restraining order ay dinideny nila. Yung TRO, yung interim relief, yun yung eksaktong TRO, yung paghuli kay Senator Bato de la Rosa. Pero kasi alam nyo, kaya nila dininay pa itong TRO. Unang-una sa lahat, hindi pa ma-justify ng grupo ni Senator Bato de la Rosa kung ano yung implications ng pagkakahuli sa kanya. Halimbawa, nahuli ka at sa pagkakahuli sa iyo, nahirapan ka, nalabag ang karapatang pantao dahil dito nga sa dahil nga sa pang-aabuso. So dahil nga hindi siya nahuli, walang basihan yung Korte Suprema para ibigay yung relief sa iyo or yung TRO mo para ibigay kasi nga hindi ka naman nahuli kasi nakaalis ka naman, hindi naman na-serve sa iyo yung warrant. So yun yung nakikita natin dito na instance kung bakit. Pero sinabi dito sa ilalim na the SC only decided on the prayers for interim relief. Yung TRO for yung pag-aresto sa kanya. Hindi nito sinasabi na valid na yung warrant ng ICC. Hindi rin dito sinasabi na hindi na kailangang dumaan sa local judicial authority or competent judicial authority. Walang sinabing ganun dito. Sabi nga, the main issues raised by the parties in their pleadings and motions are yet to be resolved in the main case. Kasi itong TRO nila Bato de la Rosa, lang yan kaduktong yan noong certiorari, yung tawag dito, yung motion, tawag dyan. Basta yung certiorari na i-file nila sa Supreme Court, yung pinaka main case, hindi pa kasi yun nadidesisyonan. Hindi pa rin nadidesisyonan yung certiorari para sa arrest ni Pangulong Duterte. Napakarami pa. Actually, at least mga 4 na kaso or 5 mga kaso yan na hindi pa na-address ng Supreme Court. Ngayon, etong TRO, dahil nga hindi pa natin na-address ito, hindi namin pwedeng ibigay itong TRO sa ngayon. Kasi nga, kapag na-address na namin ito at nakapagbigay na kami ng mga valid reason bakit pabor or hindi pabor sa inyo, yun na yung pinaka-main na resolution na ilalabas. Kasi kung makikita mo dito sa press briefer nila, wala silang reason kung bakit nila dinenay yung TRO. Walang reason. So ang sinasabi dito, hindi pa daw sila, dinidesisyonan lang nila yung temporary restraining order na request para hindi siya arestuhin. Pero hindi nito sinasabi na yung ICC hindi na dapat dumaan sa competent local judicial authority na pwede na siyang arestuhin anytime. Hindi kasi nga ang punto rito, you cannot arrest someone nang walang warrant of arrest from the courts here in the Philippines. Hindi pa naman kinikilala ng Supreme Court, hindi naman sinabi ng Supreme Court dito na yes, the warrant of arrest ng ICC against Bato de la Rosa or for Bato de la Rosa is valid and can be imposed without local judicial intervention. Wala namang ganun sinabi. Basta ang sinabi lang dito, yung TRO na request mo for interim relief, yung hindi ka pwedeng arestuhin. Hindi i-deny namin yon. Pero malaking debate pa whether itong ICC warrant na ito ay dapat i-honor ng mga otoridad para arestuhin si Bato de la Rosa. Sinabi din naman ng presidente natin nung nakaraan na hindi siya aarestuhin. Sinabi ng DILG na hindi siya aarestuhin. Kaya nga nagtataka ako bakit si Claire Castro sabik na sabik at tarantang-taranta na maaresto si Bato. So mali itong sinasabi ni ni Abnormal na Claire Castro na pwede na siyang arestuhin. Ano pa 'yon? Yung TROs yun sa pagpigil, pinipigilan lang yung TROs pinipigilan lang na arestuhin siya. Pero hindi ibig sabihin nun na yung ICC warrant valid na yun. Wala pa pong ganun. Or pwede bang mag-impose ang ICC sa atin? Wala pa pong ganun. Kasi nga pinag-uusapan pa yan. Yun yung pinaka-main na kaso So the TRO, hindi mo na ibinigay ngayon, dininay muna yung TRO.
Pero ongoing pa yung kaso, hindi pa tapos kasi parang sinasabi nila dito tapos na. Pwede na siyang arestuhin kahit wala ang lokal na hukuman. Hindi sinabi ng Supreme Court yun. Wala doon sa briefer ng Supreme Court na sinasabi nilang you may now arrest Bato de la Rosa even without the warrant of arrest from local courts. Wala pong ganun. Oh. From the palace side doon sa ilabas na PRO ng Supreme Court sa isinampa po ni Senator Bato. Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. Yes, pwedeng valid yung warrant of arrest sa ICC. Pwedeng valid yon sa Interpol. Pero hindi siya automatic na pwede mong iserve sa isang tao, lalong-lalo na Pilipino. Kasi ang jurisdiction ng isang Pilipino ay sa local courts. Oh, yun po ang jurisdiction sa isang Pilipino. Kaya ako naniniwala ako bagamat hindi tayo abogado at nakikinig naman tayo sa maraming mga argumento ng kaliwa, argumento ng kanan, mas naniniwala tayo doon sa argumento ng kanan kasi yung argumento ng kanan, yun yung argumento ng pagiging makabayan eh. Oh, 'di ba? Hindi mo pwedeng isuko basta-basta yung yung isang kalahi mo nang hindi dumadaan sa proseso natin dito sa Pilipinas kasi ang batas ng isang Pilipino, ang sinusunod niyan yung batas ng Pilipinas. Hindi ko po pwedeng nahuli ako. Halimbawa, nagchonky ako, nagmamariwana ako dito sa Pilipinas. Nagmariwana ako sa Pilipinas, hinuli ako, tapos sasabihin ko, ano ka ba, nasa LA ako, nasa New York ako nung nakaraan, nagmamariwana naman ako doon, di naman ako hinuli. Kasi sa Amerika, pwede kang magmariwana kahit sa public place. Sa Pilipinas, bawal. O so, ito pang gobyerno ng Pilipinas, pwede kang huliin. Halimbawa, Amerikano ka, nagchonky ka dito sa Pilipinas, nagmarihuana ka. Sabi mo, hindi kasi sa amin sa Amerika eh. Nagmamariwana naman ako doon, di naman ako pwedeng hulihin kasi Amerikano ako eh. At saka nasa isang state ako na legal lang magmariwana. Bakit nyo ko hulihin dito sa Pilipinas? Kasi nga, kapag nasa Pilipinas ka, kapag ang krimen ginawa mo dito sa Pilipinas, itong Pilipinas ang sa'yo, yung batas sa Pilipinas ang masusunod. Hindi pwedeng yung batas ng ibang bansa. Ngayon sinasabi ninyo ang ICC, isang bansa ba yan? Hindi siya isang bansa, pero international na yan. Hindi branch ng Pilipinas, ng gobyerno ng Pilipinas ang ICC. Tatlo man lang ang branches of government natin, executive, judiciary at saka legislative. Wala namang nakalagay doon na ICC. Ganun po yun. Kung nahuli ka, kung ikaw Pilipino, nandoon ka sa Amerika, gumawa ka ng mali sa Amerika, baliktarin naman natin, gumawa ka ng mali sa Amerika, lilitisin ka ba sa Pilipinas? Hindi. Yung batas sa Amerika kung saan ka nagkasala, doon nila ibabase yung karapatan mo. Sa kaso ni Senator Bato de la Rosa, wala naman siyang arrest warrant galing sa local court. Wala namang kaso na naisampa sa kanya. Ngayon meron siyang kaso sa ibang bansa. Katulad ni Bautista, ni Andy Bautista. Si Andy Bautista nagkaroon ng pagkakasala dito sa Comelec, tumakbo siya sa ibang bansa. Anong ginagawa natin? Pupunta ba yung mga pulis natin para hulihin siya doon? Yung bang mga warrant of arrest niya, pwede ba nating iserve doon? Hindi. Hindi, dadaan ka sa proseso. Makikipag-coordinate ka sa bansa. Halimbawa, nakakulong na siya sa Canada. Makikipag-coordinate ka sa Canada and then sasabihin mo sa Canada na may kaso yan siya dito, meron man tayong extradition treaty, didinggin ngayon doon sa Canada yung extradition ni Bautista, whether i-extradite ba siya dito or hindi. Ganun po yun. Katulad na nga lang kay Zaldico. Halimbawa si Zaldico, di ba, nahuli nung nakaraan, di umano. Nahuli, na-stop o kung ano man, na-hold siya doon sa Czech Republic. Naiuwi ba natin dito? Hindi. Kahit na napakarami niyang mga kaso rito, kahit na, hindi. Bakit? Kasi nga, yung mga kaso niya dito, kaso niya yan dyan eh. Hindi niyo pwedeng i-impose yung kung ano man ang meron kayong utos dyan, kung naka-death row na yan, hindi niyo pwedeng i-utos yan dito kasi yung tao nandito, dahil nandito siya, yung batas dito, ang karapatan niyang gamitin o exhaust. Tama? Ganun din dyan sa ICC. So yung ICC, bagamat may pagkakasala na o may kaso na si Bato de la Rosa sa kanila at nag-issue sila na kailangan na nilang makuha si Bato para humarap sa kanilang korte, makikipag-coordinate, cooperate dapat ang ICC sa gobyerno ng Pilipinas. Hindi lang sa otoridad sa korte. Kasi hindi naman pwedeng si ICC lalapit na lang sa pulis eh. Hindi naman pwedeng yung gobyerno natin lalapit sa pulis para makuha si Zaldico. Hindi. Dadaan yan sa mga proper channels at may mga proseso yan bawat bansa.
So itong ICC warrant ni Bato, maaaring valid ito sa ICC pero hindi siya imposable dito sa Pilipinas kahit na dati tayong miyembro ng Rome Statute. Kasi nga, meron ngang mga batas na even the Rome Statute says na kailangan siguraduhin na dumaan sa tamang proseso at merong intervention or at least man lang na i-coordinate yan sa competent judicial authority. At hindi po competent judicial authority ang ang DOJ. Fiscal lang po sila, hindi po sila korte. So klaro po tayo doon na yung TRO, yung interim relief hindi in-issue, hindi binigyan ng payag or hindi pinayagan ng Supreme Court. Pero the case itself, the certiorari, yung kaso mismo na i-file ng kampo ni Bato de la Rosa is yet to be resolved or tinatry pa pong resolbahin. At kung ma-resolve yun at sinabi noon sa main case na i-file nila sa Supreme Court na hindi pwede ang ICC mag-impose dito sa atin nang hindi dumadaan sa ating local courts, yung TRO na yan automatic na yan, approved na yan. Automatic po approved na yan. So hindi na siya denied kasi ang pinakabuod, sabi nga, yung nire-request niyo na interim relief, mabilis kasi yan ngayon kasi agad-agad na yan hindi ko ibibigay yan sa iyo kasi nga pinag-aaralan pa namin to. Kasi pag ito dinesisyonan namin pabor sa inyo, yung TRO mo na yan, X na yan. X na yan. Hindi na yan pwedeng gamitin or hindi kumbaga irrelevant na yan. Ito yung importante. At kasama dito sa dinidesisyonan namin ngayon, kasama yan yung nire-request nyo na yan. Ganun yung ibig sabihin noong pag-deny nung TRO. Hindi siya parang it's a go signal na pwede nang arestuhin si Bato. Hindi siya ganun. Kasi atat na atat kayo arestuhin si Bato. Ang presidente na natin mismo ang nagsabi na wala siyang order na arestuhin si Bato. Bakit gusto niyo bang arestuhin kasi? Hindi nyo ba kayang antayin? Hindi nyo ba kayang antayin yung nakapag-antay na kayo ng ilang taon Hindi nyo ba kayang antayin yung desisyon ng Supreme Court? Pwede nyo naman i-pressure yung Supreme Court Kasi kung sasabihin ng Supreme Court na kailangan nang huliin si Bato de la Rosa at dalhin na yan sa ICC agad-agad, wala namang magagawa si Bato Doon, by then, since batas na siya, at since meron ng resulta at desisyon ng korte, wala na talaga magagawa si Senator Bato submit himself. But until then, meron pa silang reservations, meron pa silang agam-agam, hindi pwede. So mali itong sinasabi dito ni Abnormal, nitong loss yang nabuang na ito, na valid yung ICC warrant na i-serve na dito at i-disregard na yung mga batas natin. Mali po yan. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Bida. So can you consider him as fugitive since tumakas sa Senate? Yan din po ang pananaw ng OSG na siya po ay kinukonsidera na fugitive. Ma'am Atlaska, yung statement lang. Fugitive ng ICC. Fugitive from ICC, but not fugitive from the law ng Pilipinas. Malaki po pagkakaiba nun. Because again, Bato de la Rosa is not a citizen of the ICC. ICC is not a country. So when you say, halimbawa, ako, Pilipino, may kaso ako dito, tinakbuhan ko, pumunta ako ng Japan. So fugitive from justice ako dito sa Pilipinas, but I'm not a fugitive from justice in Japan because wala akong nilabag na batas doon So ngayon, itong sinasabi mo na fugitive from justice, linawin mo. Fugitive na siya dahil may warrant na ang ICC sa kanya. So fugitive na siya. Actually, hindi pa nga din pwedeng tawaging fugitive Kasi ang masasabi mong fugitive, yung inaresto ka na, tapos tumakas ka, yan ang fugitive. Hindi ka pa na-aresto Kapag hindi ka pa na-aresto, hindi ka pa fugitive niyan. Hinahanap ka ng korte, gusto kanilang humarap sa kanila pero hindi ka pa humaharap. Hindi siya fugitive. Ang fugitive tumakas. Nahuli, tumakas, yan yun. Yan ang fugitive. O kaya fugitive from the law, di ba? Masasabi mo na fugitive from the law kapag nagdesisyon na ang korte. Let's say for example, nagdesisyon na ako katulad kay Franz Castro na child abuser siya. Tapos sinabi na makukulong siya ng ganito, kailangan makulong siya ng ganito, and then hindi siya nagpapakita, hindi siya nagpapahuli. Ayun, fugitive na yun.
Kapag meron ng may desisyon na. Pero kung ganito na naghi-hearing pa lang, hindi pa fugitive of law yan. Oo, he just doesn't want to present himself and hindi lang siya nakikipag-cooperate because alam niya na delikado delikado, may masama kayong balak sa kanya. Na-splice daw yung video na pinresent mo. Ang nai-present po sa briefing kahapon, yan po ay galing mismo rin So yan, ito yung issue diyan. Ngayon, ano ang masasabi ni ito maganda magpaliwanag Talagang kailangan abogado ang magpapaliwanag niyan. Ito si Harry Roque ay international lawyer at si Harry Roque ay fugitive from the law of the Philippines. Hindi pa man siya nahuhuli. So, he's just avoiding arrest. He is avoiding an initial arrest. Kasi initial arrest pa lang naman yung ina-avoid niya, hindi pa naman siya convicted criminal. Hindi pa naman siya na-convict bilang human trafficker. Kasi human trafficking ang kaso niya So meron inisyu sa kanya na subpoena, may inisyu sa kanya na na warrant of arrest. Kapag siya ay na-arrest tapos tumakas siya, di ba pag siya ay na-arrest tapos may bail yung kanyang pagkaka-aresto, yung kaso niya may bail, nag-bail siya, so pansamantalang pinalaya siya, di ba? Hindi naman sinabi na pansamantalang fugitive ka. Hindi naman ganun. Magiging fugitive ka lang kapag ikaw ay nahuli tapos umalis ka ng walang pasabi-sabi. Pero halimbawa, kung ikaw ay nahuli, nakapag-bail ka, ang tawag nila sa'yo, you're on bail. Di ba? So, ito si Harry Roque, kung ang initial warrant pa lang naman yung inisyu sa kanya, hindi naman yun warrant of arrest because natalo siya sa kaso niya sa korte. May decision ang korte na guilty beyond reasonable doubt siya. So yun, pagka meron ng desisyon ng korte, ayan na, fugitive na yan. Tumakas na siya sa kanyang responsibilidad na magpakulong dahil sa mga kasalanang ginawa niya. Si Harry Roque, bagamat meron tayong warrant of arrest sa Pilipinas, pwede ba nating i-impose yun kay Harry Roque sa ibang bansa? Hindi. Bakit? Hindi ino-honor nung bansa na yun yung warrant natin. Yung kaso ni Harry Roque sa Pilipinas, hindi walang pakialam yung bansa kung saan siya nandoon. Kaya nga siya nag-a-asylum, walang pakialam yung bansa kung saan siya nandoon kasi hindi naman nangyari yung krimen sa kanilang jurisdiction. So nagre-request tayo. Nagre-request ang gobyerno natin ng extradition. Ang problema, kahit may extradition, meron siyang asylum. So hanggat hindi nasosolusyonan o nadidesisyonan yung asylum request niya, hindi siya pwedeng i-extradite dito. Which is, batas yun nung bansa kung saan siya nagsisik ng asylum. Gets nyo? So, vice versa, ganun dapat. Kung papaano tinatrato ng ibang bansa yung mga kaso na natin, kay Saldico, kay Bautista, hindi pa natin napapauwi dito, ang tagal-tagal na. Si Arnulfo Teves noon, hindi ba, na ganun din yung naging issue. Dapat ganyan din tayo kahigpit sa ICC. Na hindi porket kalaban natin sa politika, gusto na natin na ipadala na lang ganun basta-basta. Kasi para sa akin, pagtatraidor talaga yan sa iyong bandila at sa iyong prinsipyo. Ang dali-dali naman nating sumuko. Sabi ko nga sa inyo kung pag-uusapan lang ipagsuko, hindi nga natin isinusuko yung South China Sea. Kahit na wala naman talagang malupit na kapakinabangan sa atin yan bukod sa nahuhuli maraming isda. Merong mamimina dyan na mga langis na hindi naman natin kayang minahin. Hindi natin gini-give up yun Oo, kasi itong mga Pilipino, kahit nakalaban mo, kasi ako if ever si Marcos magkaroon ng kaso sa ICC, which is hindi naman talaga pwede. If ever lang, for the sake of conversation, si Bongbong Marcos gustong kunin ng ICC. Kung ako presidente, hindi ko din ibibigay. Kasi kailangan dumaan sila sa tamang proseso. Pilipino yan Akin yan Kalahi ko yan Tapos ibibigay ko sa inyo basta-basta. Yung mga gumawa nga ng krimen ng mga Pilipino sa ibang bansa, nabibitayin na Tinatry natin pauwiin sa Pilipinas. Tapos tayo magpapadala tayo ng kalahi papunta sa ibang bansa. O pakinggan natin itong panayam kay Harry Roque. May paliwanag niya sa inyo. Ano yung ibig sabihin nitong TRO na ito? Ito na hindi po sila naglabas ng TRO. Ibig sabihin po ba nito, pwede na nilang arestuhin ng mga law enforcer itong si Senador Bato po? Well, tama po kayo, no? Walang TRO na issue, bagamat hindi pa na-issue ng Korte Suprema yung mga kadahilanan kung bakit hindi nag-issue ng TRO. At hindi ito unanimous decision. Kung ako hindi nagkakamali, 951 ang desisyon. Ibig sabihin, bagamat merong mayorya na sumuporta sa hindi pagbibigay ng TRO, marami rin na nagsabi na dapat magbigay ng TRO, no?
Bulag tayo ngayon kung anong kadahilanan ng korte, pero ang masasabi ko lang, ayon sa ating rules of court, kinakailangan kasing mapatunayan na magkakaroon ng irreparable injury ang humihingi ng TRO kung hindi mapagbibigyan. No? So ibig sabihin ng korte, dahil hindi sila nag-issue ng TRO, hindi napatunayan yung irreparable injury. Ano ba yung irreparable injury? Siguro ang iniisip ng Korte Suprema, hindi naman na-arrest. Ayun yung sinasabi ko kanina. Oo, kaya hindi sila makapagdesisyon kasi hindi mo mapapatunayan or hindi mo you failed to prove na delikado ka talaga pag nahuli nila. Kasi hindi ka naman nila nahuli. Wala kang basihan. Pero magandang argumento sana dito na ang basihan po namin yung nangyari kay Pangulong Duterte na ipinadala na siya doon. Pagdating mo kasi doon sa The Hague, wala na lalo na kahit mag-issue ang Supreme Court halimbawa doon sa mga TROs or mga certioraries na final nung inaaresto pa lang si Pangulong Duterte. Kahit desisyon sila na mali yung manner ng pag-aresto sa kanya, hindi dumaan sa tamang proseso, therefore illegal yung arrest. Do you think iuwi ng ICC si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas? Kahit Pilipino siya? Kahit i-request natin na umuwi, tayo nga bring him home tayo ng bring him home eh. Pero even if the courts here will request for President Duterte to be brought back to the Philippines, the ICC will not honor it. Why? Because we are superior. Ganun sila eh. We are superior. Hindi, kami, mas mababa kayo sa amin. I-request nyo lang hanggat kaya nyo, hanggat gusto nyo i-request. It's still up to us whether pagbibigyan namin yung request nyo or not. Nandito na siya eh. That's the main goal. Ganun po yun. Masasaktan tayo kapag ganun. Di ba nag-issue ang Supreme Court tapos hindi in-honor ng ICC. Tapos ang sasabihin nyo, kasi nga yung batas natin doesn't apply sa International Criminal Court. Ayun na nga. So dapat ganun din tayo, pinoprotektahan din natin yung interest natin. Yung batas ng ICC dapat hindi rin agad-agad imposable at ipinapatupad na kagad, implementable dito sa Pilipinas. Kasi parang inamin mo na mas magaling sila kaysa sa iyo eh. Hindi pwedeng ganun. Ang tagal-tagal na nating inaapi tayo ng mga ibang lahi, pinaglaban ng mga ng mga ninuno natin, yung ating soberanya at yung ating pagiging independent. Tapos papayag tayo na mas magaling ang ICC kaysa sa atin na mas magaling yung mga yung mga abogado o huwes nila sa ICC kaysa dito sa Pilipinas. So itong si Senator Bato, no? So walang irreparable injury kung hindi sila mag-i-issue ng TRO dahil nananatili pa ring malaya itong si Senator Bato. Yan naman po ay haka-haka ko lamang dahil wala pang desisyon ng Korte Suprema, no? Antayin po natin ang desisyon dahil lininaw ng Korte Suprema na ang desisyon nila ay para lamang sa TRO at maglalabas talaga sila ng decision on the merits. Now, alam nyo, limitado rin ang masasabi ko kasi ako yung abogado ni Congressman Pulong Duterte dito sa isa sa, kung hindi ako nagkakamali, 3 petisyon na nakabinbin o 4 na petisyon na nakabinbin sa Korte Suprema ngayon. No? At inaasahan natin na yung desisyon ng Korte mismo ang magbibigay linaw kung talaga bang pwedeng ma-serve ang warrant of arrest na inisyu ng ICC na hindi dumadaan sa lokal na hukuman o yung issue rin na yung bago bang promulgated rules on extradition na ang Korte Suprema mismo ang nag-promulgate ay applicable pagdating sa ICC. Antayin po natin ang desisyon. Ang mensahe ng Korte Suprema, magdidesisyon kami, lahat ng partido, antayin ang desisyon. Opo, meron kasi doon sa huli, dalawa kasi itong press release nila, merong Tagalog at English, no? Sa Tagalog, para madaling maintindihan natin mga kababayan, merong mga kataga dito na sinabi ang Korte Suprema, ang buong resolusyon at mga separate concurring o magkahiwalay na sumasang-ayon at dissenting opinion o hindi sumasang-ayon ayon sa opinion ng mga miyembro ng Korte Suprema ay upload nga sa website. Ang interim relief o pansamantalang lunas lang ang napagpasyahan ng Korte Suprema. Re-resolbahin pa ang mga pangunahing issue na inihain ng mga partido sa kanilang mga pleading at motion o mismong pangunahing kaso po, attorney. Well, para nga maintindihan niya ng lahat, no, kasama na ang mga alagad ng batas, lininaw ng Korte Suprema, magdedesisyon sila sa kasong ito. They have taken cognizance of this case at ay inaasahan ng Korte Suprema para manatili ang kapayapaan, lahat ng partido ay mag-antay sa kanyang desisyon. Kasi kung talagang sasabihin ng Korte Suprema na hindi nila aaktuhan itong kasong ito, walang ganyang kulitilya. Nare-resolbahin talaga ng hukuman on the merits ng mga issues. At ang mga issues nga ay unang-una,
Kaya bang i-serve dito ang warrant of arrest ng ICC na hindi dumadaan sa lokal na hukuman? O, yun yung mga main na issue eh. Kaya ba, pwede ba? O kasi kapag in-issue ng Supreme Court yung TRO nila Bato de la Rosa, kapag inagrihan nila, parang nawalan na ng kwenta yung unang kaso, yung main na request nila or yung main na inirereklamo nila. O kasi yun lang naman ang gusto ng kampo ni Bato de la Rosa na hindi siya maaresto eh. So parang inano na nila. Dahil ongoing pa tong main case at kasama naman dito sa main case pag nadesisyonan ito, yaang TRO ninyo, i-ekis na natin 'yan. Mag-focus na lang tayo dito sa main case. Ito ang nire-resolbahan namin ngayon, ganun 'yun. So hindi ibig sabihin nun, parang pinalalabas ng Malacanang at ng mga otoridad, nagdesisyon na ang Korte Suprema, pwede na siyang arestuhin. Hindi yun ganun. Meron pa rin nakabinbin na main case. Yung temporary relief lang yung kanilang dinesisyonan, dininay nila yon, but the main case na i-final nila Attorney Torion, it's still ongoing at yet to be resolved, sabi nga. At pangalawa, kung yung recently promulgated rules on extradition na Korte Suprema mismo ang nag-promulgate ay applicable sa ICC o applicable lamang kapag mga bansang dayuhan ang nagre-request ng extradition ng isang Pilipino. Opo, so yet to be seen pa po ito. So dapat standby lang din yung mga sinasabing atat na mag-aresto dito kay Yun. Ngayon, ikaw kasi ganito yan Ano bang mawawala sa'yo bilang isang bansa? Ano bang mawawala sa'yo kung aantayin mo yung desisyon ng Korte Suprema? Bakit mo kailangang ipadala na kagad doon yung tao? Yung kay Pangulong Duterte nga, tingnan nyo yung kay Pangulong Duterte ang tagal na, 1 taon mahigit na, ni hindi pa nagsisimula yung trial. Nandoon naman na yung main character, nandoon naman na si Pangulong Duterte. Kung totoo naman na kailangan siyang ipadala dun sa dahig para humarap sa dahig, kaya naman nating gawin yun. I-delay lang natin ng konti, bibigyan lang natin ng konting courtesy. Yung tao na ipapadala natin doon, bibigyan lang natin siya ng kumbaga parang ng proseso. May kaso ka sa ICC. Gusto ka nilang arestuhin. Pwede ka naman namin ipadala. Pwede naman na. Kaya lang Pilipino ka Pilipino din ako di ba? So ang gawin natin, yung karapatan mo, which is sinasabi ng batas na dalhin dito sa ganito, ididalhin natin dito. Kung gaano man katagal, that's part of the process. Hindi naman pwedeng basta-basta na lang magdesisyon yung korte dahil buhay man ng tao yan. Hindi ba? Ngayon sasabihin nyo, bakit? Madidelay na naman yan. Justice delayed is justice denied. Hindi po. That's the process. Ganun po talaga yun. So ako, may kaso ka na doon, ipapadala kita doon kapag okay na ang lahat. Bakit kailangang ipadala na kita doon ngayon tapos saka na lang natin pagtalunan? Kung tama ka bang ipadala doon, maling-mali po yun. Tayo bilang isang Pilipino, hindi man tayo mga matalinong tao, pero para sa akin, maling-mali po yun. Kailangan, dumaan tayo sa tamang proseso. Hindi naman sinasabi ni Bato de la Rosa na, hindi ako magsasubmit dyan. Sinabi nga ni Bato de la Rosa na, since ang ICC is there and is there for a reason, may purpose siya. So nandito man ako sa Pilipinas, dito man nangyari yung krimen, gusto ko nga sana dito kayo magsampa, pero kung ayaw nyo dito magsampa, di ko naman kayo mapipilit. Mas gusto ko ngayon, wala akong kaso dito sa Pilipinas, pero sana pabayaan natin na yung mga korte ang mag-interpret, mag-intervene at magsabi, mag-utos kung ikaw ba ay dapat na ipadala doon o hindi. Ngayon siguro kung mag-uutos naman ng korte, halimbawa ang Korte Suprema, nagsabi ng Korte Suprema na kailangan padaanin yan sa local judicial authority. Tapos hindi natin sinunod, pinadala natin si Bato de la Rosa doon. Di lahat ng mga lumabag, makukulong yan for not adhering to kung ano man yung batas na ininterpret ng Korte Suprema. Now, kung sinabi naman ng Korte Suprema na okay na, pwede niyo na siyang dalhin doon. Hindi na kailangan dumaan dito dahil korte man yung ICC, may investigasyon naman ng ICC, so redundant kung mag-iimbestiga pa tayo dito. Sige na, ipadala nyo na doon. Kapag may ganun, wala magagawa si Bato talaga. Miski tayo, wala tayong magagawa kasi yun ang utos ngayon kapag hindi na ngayon si Bato de la Rosa, hindi na siya nagpakita after ng utos na yan sa Supreme Court, ayan na, fugitive na siya. Kasi hindi na lang, dahil nga may utos ng Supreme Court, hindi na lang siya liable or fugitive doon sa ICC, kundi dito na rin sa Pilipinas dahil doon sa resolusyon ng Supreme Court.
Ano ba mahirap intindihin doon? Ako nga, normal na tao lang ako eh. Fake news peddler ako pero naiintindihan ko yung mga bagay na yun. Kaya naman nating antayin eh. Antayin muna natin para alam natin na malinis kasi ang isang bagay na minamadali, often tayong nagkakamali. Ganun talaga yun. Katulad kay Pangulong Duterte, masyado nating minadali. Ipinapaliwanag naman ni Pangulong Duterte yung mga karapatan niya. Masyado pa rin nating minamadali. Ano nangyari yun? Di ba nagkaroon ng gulo rito sa Pilipinas? Nagkaroon ng sobrang division dito sa Pilipinas. O gusto pa ba natin na maulit yon sa isa pang citizen? Kung nagkamali na tayo doon sa sa pagpapadala kay Pangulong Duterte doon, 1 taon mahigit na hindi pa nagsisimula yung kanyang hearing. Hanggang ngayon nasa confirmation of charges pa lang din. O hindi ba? Imagine ninyo yung na yan. Sabi nga nila yung isang araw mo lang na ikulong ang isang tao na walang kasalanan, napakalaking kasalanan na yan eh. Pwede ka nga magpakawala ng 10 kriminal, wag ka lang magkulong ng isang taong wala pang kasalanan. Kasi presumption of innocence eh. A person is innocent until proven otherwise or until proven guilty. So ito si Senator Bato de la Rosa is still innocent. Tapos ang pinakamasaklap nito, yung gobyerno natin taing-tae. Mantakin mo yung ICC, meron sila doon sa Rome Statute na ang tawag dito article doon sa Rome Statute na sinasabi nila mismo sa mismong batas nila na kailangan dumaan sa local and competent judicial authority. Tapos hindi tayo sumusunod. Gusto natin padala na kagad sa kanila para tapos na problema natin. Ganun ba yun? Wala na magtatrabaho ng matino sa Pilipinas niyan. Mantakin mo si Senator Bato de la Rosa, ginawa lang niya yung nararapat. Talagang in-enforce niya yung peace and order. Pinatindi niya yung mga yung paglaban sa droga. So sino pang gagawa niya na kapag pala nilabanan mo yung droga, pwede kang makulong? Kaya nga sabi ng mga international commentators, sabi nila, kailan pa naging bawal sa isang presidente na hulihin niya yung mga adik sa bansa niya? Kailan pa naging bawal sa isang presidente na ipagtanggol niya yung sarili niya at mapatay niya yung tao na gustong pumatay sa kanya? Hindi ba si Donald Trump nga Amerika, saan siya nagigera? Sumutulong siya sa gera sa ibang mga bansa. Ayun pa kaya kung dito sa Pilipinas, hindi ba? Si Pangulong Duterte, nilabanan niya ang korupsyon. Nilabanan niya ang droga. Ang dami niyang mga ginawang kabutihan sa bayang Pilipinas. Pero bakit ganun? Bakit parang lumalabas, siya pa yung pinakulong? So ganun na ba talaga? Kapag masama ka, magstay ka sa power, kapag loko-loko ka, ipapatapong ka na lang or ipapakulong ka na lang. Kasi parang gano'n na mangyayari. Tingnan mo sinasabi ni Falsis na abnormal. Sabi ni Falsis na abnormal, dapat daw si Senator Robin Padilla sampahan ng kaso sa ICC for obstruction of justice. Di ba? Parang wala na tayong korte dito. Parang sinasabi nila na wala na. Pwede naman pala dumiretso na sa ICC eh. O dumiretso na tayo sa ICC kagad, wag na dito sa Korte ng Pilipinas, di ba? Kaya nga kung ako talaga dapat may nagpa-file na ng disbarment diyan kay Falsis. Ang dami ng mga binibitawang mga salita niya na puro kabalbalan eh. Senador Bato de la Rosa kasi marami na tayong mga naririnig na pwede na daw arestuhin, meron na daw manhunt operation na ikinasa sila, mas maigi na antayin na lang para wala pong problema dito, attorney. Tama po, kaya nga may ganyang kulatili ang Korte Suprema. Tanging yung interim relief lamang ang hindi napagbigyan pero reresolbahin ng hukuman ang lahat ng mga issues na ilinabas ng 3 o 4 na petisyon. Pero pangunahin dyan ay kung po pwede pa bang mag-surrender ng Pilipino sa ICC. Ngayong tayo ay bumitiw na pagiging miyembro ng ICC. Opo. Ano po ang masasabi niyo naman po dito sa inilabas na resulta ng investigasyon po ng otoridad sa nangyari pong putukan dyan po sa Senado, attorney? Well, ang maganda dyan, kahit Ito maganda to sa putukan. Magaling to si Harry Roque sa putukan eh. Balikan natin yung kanyang opinion patungkol sa putukan. Pumunta muna tayo doon sa issue ng iyakan kahapon sa Senado. Ayan, kasi kahapon babalikan natin yan mamaya patungkol dito kasi may mga report na eh. Ngayon dito si Risa Ontiveros nag-privilege speech siya at sinabi nga niya na parang walang nangyari, parang business as usual lang. Na parang ang dating kay sa mga nasa Senado nung nagkaputukan, they're still highly emotional. Maaring business as usual because napakaraming problema naman talaga ng Pilipinas eh. Napakagaling nga ni Alan Peter Cayetano eh. Kasi imagine ninyo sasabihin nito ni Risa Ontiveros na parang walang nangyari pagdating ng Lunes, business as usual kagad. Akala ko ba gusto niyo forthwith?
Nasira kasi dito mga bossing yung kanilang yung kanilang pang-uurot na kaya nagkaroon ng palitan ng liderato sa Senado para hindi asikasuhin yang yang impeachment. Lunes na Lunes, kinalunisan, nag-convene kaagad sila as an impeachment court. O so nasira yung kanilang mga sinasabi. Yung mga bobong mga vlogger, mga inutil na mga media na nag-float ng idea na the reason why kinuha kay Tito Soto yung pagiging Senate President, it's because dito sa impeachment na ito. Anak ng tinapay. Dati rin naman, ba't galit na galit sila na inagaw or naagaw kay Senator Tito Soto yung pagiging Senate President? Ginawa din naman nila yan kay kay Chis Escudero. Ginawa din naman ni Chis Escudero yan kay Mig Zubiri. So, nangyayari yan. That is part of the process, the system, and the democracy dyan sa Senado. Kasi numbers game talaga sa Congress and Senate. So kahit bukas magkaroon ng palitan ng liderato, kahit araw-araw magkaroon ng palitan ng liderato, that's how it goes. Wala namang mandate ang isang Senate President to be the Senate President for 2 straight years. Then after that, there should be an election to vote for another Senate President, or if he's gonna stay for ma-extend yung kanyang term as Senate President. Wala mang ganun. Yung Senate Presidency, lang yan, nakabase yan sa loyalty ng mga senador sa'yo. Ganun yun. So ngayon, mga bossing, sinabi nila na kaya inagaw dahil sa impeachment, napahiya sila. Kasi nga, nag-forthwith, nag-start yung impeachment, yung simula ng proseso ng impeachment, nag-push through. Ngayon, nagagalit to si Risa Ontiveros dahil daw Lunes na Lunes, hindi man lang daw natalakay. Imagine ninyo, kung tinalakay, inuna ni Alan Peter Cayetano, para nga wala kayong masabi. Para nga wala kayong masabi, nasikaso ko na nga itong impeachment, ayaw nyo pa rin. Kung halimbawa, hindi ko muna inasikaso yung impeachment nung Lunes, inuna ko tong nangyari sa Senado, o di ibig sabihin, mas mukhang staged yung barilan. O kasi nga, pwedeng sabihin na, kaya nagkabarilan, di ba? Sinabi nila, kaya nagkabarilan, kaya para patakasin si Bato. Ano pang isang sasabihin nila? Kaya nagkabarilan yan, para yan ang unahin nila na hearing, hindi yung impeachment. Sala sa init, sala sa lamig kayo Sabi nga ni Cayetano, dinisregard ko na nga yung traumatic experience namin na kahit nagigil kami na talagang panagutin sa pambababoy sa Senado, etong mga nambaboy dito sa Senado, inuna namin yung gusto nyo. Yung impeachment ang inuna namin, ayaw nyo pa rin. So, paano kaya kung gano'n? Dapat sinabi ni Cayetano, sige, kung gusto mo, simulan na natin yung investigasyon. Sa susunod na lang yung impeachment. Okay ba sa iyo? Sana yung sinabi ninyo kay Risa Ontiveros dito nung sinasabi niya na parang walang nangyari. Kasi yun yung sinasabi niya Parang walang nangyari, nagkabarilan, tapos parang hindi naman natin inasikaso. So parang lumalabas dito sa sinasabi niya, hindi niyo inasikaso, baka talagang sinadya nyo. Kasi kung talagang sinadya nila yan, sana walang impeachment, hindi sila muna nag-convene ng impeachment. Sasabihin nila na the impeachment can wait, but yung what happened to the Senate, hindi dapat yan mag-antay. Yan yung ipaprioritize natin. Besides, yung forthwith naman na sinasabi is not how you comprehend it. How you understood it Ang ibig sabihin naman ng forthwith is in a reasonable time at depende pa rin naman sa amin yung kung kailan namin naasikasuhin yan But since may nangyaring masama sa Senado, may barilan sa Senado, ito ang una nating imbestigahan. 2 years nating imbestigahan to. At talagang kailangan undivided yung ating attention. Dito lang tayo nakafocus. Huwag na tayo mag-focus sa iba muna. Yung impeachment sa kanya. Mag-focus tayo sa issue ng bansa at saka itong nangyari sa Senado. Ginawa ba nila yun? Hindi naman. Agad-agad. Napahiya kayo. Di ba? Napahiya kayo ngayon. Na agad-agad start. Tapos ngayon may reklamo pa rin kayo. Ba't naman ganun? Hindi nagsimula. Ano ba talaga gusto nyo unahin? Yung nangyari sa Senado? O yung impeachment ni VP Sara? Make up your mind. Pakinggan natin itong kabulastugan nitong babaeng babaeng magnanakaw di umano. Noong isang linggo sa Senado, may ilang senador pang nagkasama ng loob. At live mula sa Senado, nauna sa balita, News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ang balita namin, napaiyak si Senator Pia Cayetano. Anong dahilan nito? Yes, Bok, partner, hindi na nga naiwasan o hindi na napigilan ni Senator Pia Cayetano na maging emosyonal at mapaiyak sa sesyon kanina habang kinikwento, Bok, kung gaano daw. Tignan mo, napaiyak si Pia Cayetano. Emotional pa man yung tao. Gusto na nila sana sigurong resolbahin ito. Kaya lang, nag-i-investigate man ang NBI, nag-i-investigate man ang PNP. So,
parang hindi tama yung timing kung pati sila mag-i-investigate, di ba? Binagbigay na sila ng mga CCTVs. Yung CCTVs na yun, meron din silang copy nun. Whether spliced yung mga CCTVs na inilabas nila Remulla, the Senate can prove that it's spliced kasi the original copy nasa kanila. O, kanya-kanya silang kopya. May kopya NBI, may kopya PNP. Kanya-kanya sila ng cut para magmukhang, alam mo yun, magmukhang may kasalanan ng Senate. Pero dito sa nangyari sa Senate, highly emotional pa rin yung mga tao. Takot na takot pa rin sila. Kaya lang, kailangan nilang to keep their composure. Kailangan nilang isipin na hindi importante yung trauma na naramdaman ko. Ang importante is magawa ko yung trabaho, gets? Ano ba trabaho ko? O yung mga problema ng mga bayang Pilipino, nahihirapan sila. Kuryente, tubig at kung ano-ano pa. Ang daming mga committee na may mga pending na mga hearing para masolusyonan itong VAT, itong energy, itong kung ano-ano pa, health, yung budget sa health at kung ano-ano pa. So uunahin ko yung sarili ko? Uunahin kong maglungkot-lungkutan ako? Hindi. Kailangan ko mag-function as a senator. Pero hindi ibig sabihin nun, parang walang nangyari. Yung yung trauma ko, isa-set aside ko. Para sa kapakanan ng mga Pilipino. Kasi kahit naman traumatized ako, wala naman pakialam ang Pilipino eh. Kasi hindi naman ako hinalal ng mga Pilipino dahil sa emosyonal na nararamdaman ko eh. Gets ninyo? So the trauma is still there. They're trying to keep their composure para makapag-function sila dahil yun naman ang inaasahan ng tao sa kanila. Tapos etong mga wala dyan sa pangyayari, sila yung magagaling magsalita. Yung mga hindi naka-experience, sila yung magaling mag-pressure. In the first place, sinet aside nga netong mga traumatized na mga senador, yung kanilang trauma, just for them to function na kagad as an impeachment court, impeachment judges. Inasikaso na nga nila yun eh. Kung ako lang yan, gusto ko rin unahin na natin to. Putya, munti kami mamatay dito. Ilang bala yung pinakawalan dyan sa barilan na yan eh. So dapat unahin namin yan. Pero iset aside natin yung personal. Kasi personal yan eh. Iset aside na natin yung personal. Magtrabaho na tayo para sa bayan muna. Kasi ang pangit na parang nasaktan ako. Unahin natin yung kapakanan ko. Hindi. Unahin natin yung kapakanan ng tao. Impeachment. Kasi sabi nyo for accountability and transparency. Yung mga komite, yung mga resolusyon ng mga paghihirap ng bayang Pilipinas, 'di ba? Yun yung unahin natin. Mali naman na sabihin na kaya naging emosyonal si Pia Cayetano, pinagtatawanan si Pia Cayetano ni Corina Sanchez. Bakit daw umiyak? Utangin na ninyo kung kayo nandiyan dyan. Tapos meron pa sinasabi si Ping Lacson. Ito pa yung sinasabi ni Ping Lacson. Ano muna natin saglit dyan. Pakita lang natin to. Ito yung sinasabi ni Ping Lacson. Kasi daw umiyak siya doon, hindi man lang daw sila kinamusta. Sabi, paano mo ba naman kakamustahin ng mga masasayang nagkakainan, nagkakape at nag-FB live pa para pagbintangan ng minority black? So gumaganti ka. So ibig sabihin, nanonood ka sa mga Facebook live nila, tinitingnan mo yung mga kung ano nang ginagawa nila after nung putukan. Disappointed ka ba na walang namatay sa kanila? Kasi how simple it is. You're all colleagues there. You're a family, you're one house. You're only 24. May nangyaring putukan. The first thing na nung nangyari yung putukan na yan, I was dining out with my family. Nagda-dinner kami noon. Tinigil ko yung dinner umalis ako sa dinner to check kung ano nangyayari sa Senate Ikaw bilang mga colleagues mo nandoon habang nagkakaputukan, ikaw safe na safe ka sa bulletproof na sasakyan mo. You will definitely ask them, "Uy, how are you? How are you guys? Ingat kayo dyan." Hindi ba? Ganun man lang. Pero ito sinasabi niya na, nakita ko naman okay sila Ba't ko pa sila kakamustahin? Anak ng tinapay. Ibig sabihin, bitter ka. Anong gusto mo? Pagkatapos ng putukan na yun, hindi na sila kumain. Hindi na sila magharap-harap. Halatang-halata naman si Ping Lacson dito na bitter siya Sobrang bitter nyo naman, Ping, na naagaw sa inyo yung kapangyarihan. So okay lang sa inyo na may mangyaring masama sa mga kasamahan ninyo dahil lang nawala sa inyo yung kapangyarihan, dahil nawala sa inyo yung Blue Ribbon Committee, no? So parang sinasabi niya dito, nagkakainan, nagkakape, naka-FB live. Paano mo kakamustahin? Ano naman yun? Courtesy man yun. Kamustahin mo. Yung nanay mo, halimbawa, yung nanay mo may cancer. Tas nakita mo yung post niya sa Facebook, kumakain siya ng Jollibee. Hindi mo na siya kakamustahin? Siyempre kakamustahin mo pa rin siya dahil may cancer siya Hindi naman nagagamot ng cancer ng isang Facebook post So bagamat nagkakainan sila, nagkakape at nasa isang lamesa sila at nag-selfie sila, hindi ibig sabihin nun okay na sila. You still need to check on them. How are you guys? Nakita ko na nag-dinner na kayo. Okay na kayo?
O, di ba? Sabihin nila, oo, kasi gutom na rin kami, tagal namin hindi kumain, kaya nagkainan na kami dito. Pero grabe yung experience kanina, nakakatakot. Hindi ba? Yung ganun. Nagato si Ping Lacson para naman hindi tao eh. O, balikan natin yung balita na yan. Pinakita ko lang sa inyo para alam nyo. Sila natakot noong nung pagkakataon ng kasagsagan ng barilan dito sa loob ng Senate building exactly 1 week ago kasi last Wednesday yun at Wednesday din ngayon. Talagang napaiyak si Senator Pia Cayetano dahil grabe daw yung takot na dinanas niya at ng kanyang staff lalo't malapit lang kung saan silang room nandoon yung nangyaring barilan. Pero bago yung emosyonal na pahayag ni Senator Pia Cayetano, nagsalita muna sa simula ng sesyon si Senator Erwin Tulfo at ipinunto nga niya yung mga alegasyon na di umano may tip daw na nakuha yung mga minority senators kaya nagsiuwian sila ng maaga at wala sila dito nung panahong nagkakaroon ng gulo at barilan sa loob ng Senate building. Hindi raw yan totoo, sabi ni Senator Erwin Tulfo. Kaya sila umuwi ng maaga dahil dapat kasi merong caucus o meeting yung pangkalahatan ng mga senador. Pero last minute, sinabihan daw sila na majority members na lang o majority block members na lang. So ano nga naman daw ang gagawin ng mga minority block members kundi umuwi na lang. Bok, narito ang bahagi. Yan, okay na eh. Meron na kayong reason eh. Umuwi kami ng sabay-sabay. Wala natira sa amin kahit isa. Nagkataon lang yun. May caucus man nila yun. O pero di ba, alam mo yun, paparating, alam nyo na paparating yung kamera para maipadala yung articles of impeachment. Ayaw nyong ma-experience yun or ayaw nyong makita yun. Kung kailan naman darating yung impeachment, forthwith pa kayo, kailan naman darating articles of impeachment, doon kayo umuwi ng maaga. Kahapon naman, di kayo umuwi ng maaga. Tapos ngayon, bigla kayong uuwi ng maaga kung kailan itatransmit yung articles of impeachment. O, yung magandang rason naman yan, kasi caucus nila yun kaya umalis na lang kami. Nasabay-sabay din kaming umalis. Si Senator Soto sa sobrang pagmamadali pa, wala pa yung driver niya, dinrive niya na yung sarili niyang sasakyan. Which is napaka-imposible nyo na sa edad ni Tito Soto, hindi na yan magdadrive ng sarili niyang sasakyan. May driver yan, may bodyguard yan. Pero yun, nagmamadali siya. Gamit yung sasakyan niya. Tara, bilisan mo, umalis na tayo. Maganda yung rason nila na caucus yan, ganito, ganyan. Pero dapat hindi nyo na sinisiraan. Kasi ang sinabi lang naman ng Senado, parang may nag-abiso sa kanila, sabay-sabay silang nawala ngayon pwede na sabihin na that's irresponsible. Walang nag-abiso or walang something, umuwi lang kami. Hindi naman masama yun. Ang masama lang yung pag-uwi ni Bato de la Rosa. Walang hiya yan. Si Bato de la Rosa bawal umuwi tapos kayo pwedeng umuwi. Ba talaga? Inan yung gulo-gulo ninyo pero sana, yun lang, that's irresponsible. Hindi po kami umuwi dahil alam namin, wala po kaming alam. Mas maganda kung patunayan na lang nila sino yung mga tao na nagsabi sa kanila, iharap nila sa amin. Sino yung mga tao na nagsabi sa kanila na abisuhan kami. Yun, doon tayo matapos. Pero yung parang sirain mo, na sa tingin namin staged yan. Sa tingin namin, ang may kasalanan dyan Senado. Sa tingin namin, mahina ang liderato. Mantakin mo, nasaktan kayo dun sa sinabi nila na parang alam nyo na may mangyayari or may nag-abiso sa inyo na may masamang mangyayari kaya umalis kayo. Pero yung pag-aatake nyo sa Senado na mismong bahay ninyo, mas matindi pa. Ang pinakamasaklap, yung pinagkatiwalaan yung gwardya sa bahay ninyo, pinigilan niya yung mga tarantado pumasok sa bahay ninyo. Napigilan niya actually, congratulations, aplas ka. Napigilan niya yung mga pumasok dahil dun sa kanyang pagpapaputok na paatras niya, hindi nagtagumpay na mapasok yung bahay ninyo. Takin nyo, gusto nyo pa siyang ipakulong. Gusto nyo pa siyang kasuhan, natutuwa kayo na ganun. Yung mga utak yan, mga mapupurol talaga Ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo, pakinggan natin. To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported. Ikaw talaga, bendalo, bobo ka Wala silang sinabi na sangkot kayo o may kinalaman kayo. Masyado kang iyakin tanga ka naman. Ang sinabi nila, may nakarating sa aming balita na yung mga minority senators na abisuhan sila na may mangyayari. Kaya umalis na sila para hindi sila madamay. Wala naman sinabi yung mga senador na naiwan dun na may kinalaman sila kasi umalis sila Oo, wala namang akusasyon na ganun. Sinabi lang na nagtataka sila, walang ni isa na iwan na minority. Lahat sabay-sabay na wala. Sabay-sabay na wala lahat. Tapos may mga nagbumulong pa sa amin. Ang late-late lang naman itong lugar namin. Magkakilala naman lahat ng tao rito. Meron silang natanggap na mga information na something's gonna happen. Sinabi din ni Lacson sa isang interview niya, I think sa kala DJ Chacha, yung kala Ted Pailon na before it happened, kausap niya si Matibag.
So baka nga inabisuhan. Pero hindi sinabi na may kasalanan, sila ang rason kung bakit nagpaputok ton, may utos nila. Kasi yun ang sinasabi nitong bobong tulpo na ito eh. Wala namang ganun. Nagtano lang sila, nagtaka lang sila. Parang kayo din ngayon, nagtataka. Nagtaka lang sila, ba't bigla kayong nawala? At balita nila, narinig nila, na naabisuhan daw kayo. Supported by evidence. Bok, nagsalita rin si Senator Risa Hontiveros at sinabi nga niya na sobrang pambabastos naman sa institusyon ng Senado yung nangyaring nagkaroon ng kasahan at Sobrang pambabastos talaga. Dapat nga sa pambabastos dyan sa Senado, you're one with the Senate. Sino ba yung umatake sa Senate? NBI. Sino ba yung nagpaputok toward Senate? NBI. Sino ba yung una palang araw nanggugulo na dyan sa Senate, naghahabol ng mga senador? NBI. So dapat, ang kino-call out mo dito, NBI, hindi yung mga kasamahan mong senador. Kasi yung mga kasamahan mong senador, pumunta sila dyan para magtrabaho bilang senado. Ngayon, itong mga taga-NBI, pumunta dyan, ginulpi pa yung taga-USAA, which is taga-Senate. Wala kayong masasabi doon. Tapos dito sa nangyaring putukan, meron na kayong nasasabi na kesyo, nababoy ang Senado. Nababoy pala yung Senado. Sinong bumaboy sa Senado? Si Aplaska? Siya ang bumaboy sa Senado? Trabaho niya ba na baboyin yung Senado? Kalinaw-linaw naman doon sa mga kuha ng CCTV footages. At kalinaw-linaw din doon sa mga kumakalat ng mga footages sa social media even before the investigation and the shooting started na yung NBI was in the GSIS property. Ang sinasabi pa ni Remulla, nagbabantay ng painting. Sinong gagong magnanakaw ng painting dyan sa GSIS? Ang tagal-tagal nang nakasabit ng mga painting niyan sa GSIS. Bilyong-bilyong kasi halaga niyan eh. Sa lalaki niyan, putang ina, sinong gagong magtatakas niyan? At sakto pa nung araw na yun, nagpatawag ka ng NBI para bantayan niyang bantayan niyang GSIS building. Nahuli na nga si Matibag dito, nagsinungaling siya, nagmeeting daw si Aplaska, GSIS tsaka NBI. Hindi nagmeeting, ang nagmeeting GSIS at tsaka si Aplaska at pinagmeetingan nila na kailangan ma-secure yung area kapag nagsimula na yung impeachment ni VP Sara dahil siyempre marami mga magrarally sa harap pro and anti. And aside from that, siyempre kailangan i-secure nila yung perimeter, baka may magsilundagan dyan sa mga Yun yung pinag-usapan nila, walang NBI doon. Pakasinungaling nyo kasi, umpisa pa lang nagsisinungaling na kayo. barilan sa loob ng Senate building. Kaya hindi raw pwedeng ang asta na lang ng Senado o ng ilan sa kanila ay para bagang walang nangyari o business as usual. Diyan na-trigger si Senator Pia Cayetano at hindi nagustuhan na ni Senator Pia. Narito Bok, pakinggan natin at panoorin natin yung pahayag ni Senator Pia Cayetano at Senator Risa Hontiveros. That is why we cannot act as though nothing happened last week. Alam natin ang tama at mali. Alam natin kapag sumosobra na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Para sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. Yan yung sinasabi ko na si Risa Hontiveros, it's easy for her to say na parang walang nangyari because she's not there. We're not saying si Risa Hontiveros isa sa mga perpetrators para guluhin niyang Senado. Maaaring nakatakas siya doon, good for her, hindi siya na-trauma, pero hindi mo pwedeng i-undermine yung mga, yung nagdelikado na buhay ng mga tao na nandiyan dyan, media, security guards, Senate staff, mga senators, hindi mo pwedeng i-disregard yun. Ngayon, ang sinasabi dito na palusot ni Risa Hontiveros is, hindi ko sinasabi na hindi kayo dapat masaktan. Pero ang sinasabi ko, bakit parang wala tayong ginagawa? Nag-iimbestiga ang NBI, nag-iimbestiga ang PNP. Bakit parang tayo business as usual? Ano bang gusto mo talaga? Unahin yung impeachment o unahin itong investigasyon? Because kung inuna ng Senate yung investigasyon niyan, magwawala na naman kayo. Sasabihin nyo na naman, inuna pa yung yung mga sarili. Inuna pa yung mga personal na mga naramdaman at personal na trauma kaysa dito sa issue ng Bayang Pilipinas na pagnanakaw ni Inday Sara. Ganun naman sasabihin nyo. So either way, mali sa inyo. Lahat na lang mali sa inyo. Okay ng ina ninyo. Mga hayop kayo. Diba? Imagine ninyo. Lunes, something happened in the Senate. Natanggap namin nung Biyernes yung articles of impeachment, but we are setting it aside. We need to solve the issue of the Senate, the attack in the Senate now. Let us convene as an investigation. Let us start investigating and let us start subpoenaing people which are involved in this siege.
And then, palabasin natin kung sino talagang may kasalanan. Imagine mo kung gano'n sinabi niya. Ano sasabihin ng mga makakaliwa? Baka rally-rally na naman. Tanggalin si Cayetano. Dinidelay niya. Sinadya nila yung putukan dyan para ma-delay yung impeachment. Inuna na nga yung impeachment. Inuna na nga yung atat na atat kayo na impeachment. Tapos mali pa rin sila. Kaya ngayon sinasabi dito ni Cayetano, masama loob ko eh. Muntik akong mamatay eh. Tapos, isinantabi ko yun eh. Inuna natin yung panunumpa bilang mga impeachment judges eh. Tapos may masasabi pa rin kayo. Sasabihin nyo pa na parang walang nangyari. O ngayon, kung ako kay Cayetano gano'n, Senator Risa Hontiveros, yan lang naman pala gusto mo. Di isantabi na muna natin yung impeachment. Unahin natin to. Di ba? Okay ba yun? Nakukuha ko ba yung ano mo? Yung gusto mong sabihin? Kasi pwede mo naman sabihin dito Risa Hontiveros, sa iyong speech. Hindi yung sasabihin mo na, parang walang nangyari. Pwede mo naman sabihin na, nakapag-convene na tayo bilang impeachment court judges, at hindi maganda itong nangyari sa Senate na ito kasi pangit tingnan. Magsimula na tayo ng investigasyon. I call for an investigation dito sa mga nangyaring ito. Hindi yung magdideclamation ka dyan, kara mo si Ms. Charo Santos ka. Na nasira ang reputasyon ng ang matapos ang halub-habulan ang ganito ganyan. Magbigay ka na kaagad ng iyong gustong mangyari solusyon. Hindi po pwede na tumagal pa po ito sa Senate President. Kailangan bukas na bukas din or asikasuhin na natin kaagad na maimbestigahan ito para hindi naman tayo magmukhang katawa-tawa dito. Kasi ang sagrado ang Senado, ang institusyon ng Senado, at hindi pwede na ganun-ganunin lang. Bagamat napaka-importante rin ng impeachment na yan, palagay ko mas kailangan unahin natin itong investigasyon na ito. Kasi yun ang sinabi ni yun ang sinabi ni Cayetano sa kanya, ni Alan Peter Cayetano. Sabi ni Alan Peter Cayetano sa kanya, Madam, may investigasyon ang NBI, may investigasyon ng PNP. So pabayaan muna natin sila. Kasi kaya din naman natin gumawa ng sarili nating investigation, but since they're investigating already and I trust yung kanilang investigation, kung mali yung lalabas sa kanilang investigation, and then saka tayong mga magkakandak kung may reservations tayo doon sa kanilang mga pronouncement o yung kanilang mga initial report, saka tayo ngayon maglalabas ng sa atin, sasagot tayo. Siyempre, hindi naman pwedeng tayo na ngayon inabuso, tayo pa yung may kasalanan. Doon tayo ngayon magtatayo ng ganyan. So, pinabayaan muna natin yung proseso. Sila muna, and then, titingnan natin kung ano yung report nila, saka tayo gagalaw. Hindi pa pwedeng dahil nasaktan ako, hindi pa pwedeng dahil na trauma ako, hindi na ako nakauwi, uunahin ko na yan. Hindi pa pwedeng ganun kasi mas may importanteng bagay dyan. Ano yun? Impeachment. Unang-una sa lahat, sabi niyo, importante yan. Yung pagre-resolba ng mga pending na mga hearing dahil sa politika. Pwede mo naman diretsuhin na ganun. Mag-imbestiga na tayo, Senator. Mag-imbestiga na tayo. Hindi yung kung ano-ano pang paiyak-iyak. Kaya umiiyak si Pia Cayetano dahil nakakaiyak yung speech mo eh. I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Doon sa part, Bok, na parang walang nangyari na sinabi ni Senator Risa Hontiveros, dyan talaga hindi nagustuhan ni Senator Pia yan. Pakinggan ulit natin yung bahagi ng kanyang pahayag. Para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami. You have your own story. I respect that. But please respect my own story. Mayan, ano naman sagot ni SP Alan Peter Cayetano dito? Bok, yung kanina kasi, parang manifestation lang dapat yung kay Senator Erwin Tulfo. Tapos, sinuportahan ni Senator Risa Hontiveros. Tapos, tatayo dapat si Senator Rodante Marcoleta para i-interpellate o i-debate si Senator Risa Hontiveros tungkol dun sa laman ng kanyang speech. Pero, Bok, nakiusap si Senate President Alan Cayetano na baka pwedeng wag ngayon gawin ito kasi... Diba? Ang galing-galingan ni Cayetano eh. Ayaw niya mag-away-away sila ngayon. Ang dami nating trabaho eh. Dapat yung speech ni i-interpolate pa nito ni Marcoleta eh. Pero nakiusap si Cayetano na wag na. Wag na muna ngayon. Sa ibang araw na lang. Kasi dami nating agenda eh. Unahin muna natin yung agenda bago yung mga personal na mga natin. Personal na mga issues natin. Hindi ba? Ang ayos-ayos ni
Cayetano bilang Senate President. Kung si, si Tito Soto yan, baka parang lasing na naman yan na salita ng salita niya. Marami nga silang pending na trabaho. Baka naman pwedeng sa Lunes na lang, una, para nga lumabas muna yung mga resulta ng mga investigasyong ginagawa. Pangalawa, para magkaroon sila ng ample time talaga na pag-usapan ang lahat ng nangyari kaugnay dito sa barilang ito. At mismo si Senate President Alan Cayetano, sinasabi niya na hindi totoo na business as usual lang at parang walang nangyari yung pagtrato nila dito sa barilan at gulong nangyari sa loob mismo ng Senate building. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. I ask as your Senate President na magbigayan tayo today, and if you want to put a lot of time on that on Monday, we can fully discuss. I've received some request for CCTV footage. We gave it right away to PNP. We will give it to you if you request it. We're also requesting CCTV footages from anyone who took it, including from the media, so that we can discuss it very intelligently with, I think, 24 senators committing that this is an important issue and we will give it the much needed attention. But let's do it with prudence, deliberately. We're dealing with our democracy here. Well, Mian, listening to the soundbites of Cayetano and Ontiveros, parang iba ata yung pagkakaintindi ni Cayetano sa sinabi ni Ontiveros. Just to be clear, ano bang ibig sabihin ni Ontiveros na sinabi niyang para bang wala nangyari? Siyempre, magdadahilan na siya. Magdadahilan na siya na hindi niya inaatake yung emotion, yung personal na experience at emotion ng mga nandoon. Kasi nagmukha na siyang tanga eh. Hindi naman siguro bobo si Cayetano. Abogado man yan. Para hindi niya maintindihan yung simpleng Tagalog, simple-simple man yung Tagalog ni Rizal Ontiveros. Di man English yun, di man Latin yun, di man Spanish yun. Diba? Na parang walang nangyari. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, highly emotional pa yung mga nandiyan. They are just keeping it. Pwedeng mali si Cayetano ng pagkakaintindi because when emotion is high, intelligence is low. Naniniwala naman tayo doon na kapag galit ka, kaya lang na-trigger. Yung kanyang itinatagong galit nung nangyari yun. Kasi nga, parang sinabi niya na business as usual lang tayo. Wala tayong ginagawa. Pinagbigyan na nga namin kayo. Kayong mga minority, pinagkakalat ninyo na kaya inagaw sa inyo yung Senate presidency, yung leadership, para pigilan yung impeachment ni Inday Sara. Gusto namin unahin yung nangyari sa Senado, sobrang importante nun. That is actually equally as important as tackling yung itong impeachment. But setting aside yung ating personal na issues, yung ating trauma, sige na, just for them not to think na kaya natin kinuha ito para pigilan yung impeachment ni VP Sara. So first order of business come Monday, yan na yung asikasuhin natin kagad. So they actually gave you yung favor. Ginawan na nga nila ng pabor kayo eh. Para wala kayong masabi tapos may nasasabi pa rin kayo. Tama yung sinabi ni Alan Cayetano na yung nangyari dito sa Senate can wait. Kasi may investigation naman na nagaganap. And if you want sa Lunes, buong araw yan ang pag-usapan natin dito. Siyempre magagalit na naman sila. Ba't ang tagal naman? Yung impeachment, dinidelay nyo talaga yung impeachment. Di na mo? Di ba? Hindi mo alam kung paano mo ipiplis itong mga buwaka ng ina nito eh. Kahit na anong gawin mo, mali sa kanilang mga hayop sila eh. Correct. Tama yung tanong mo, Bok. Ang sinasabi ni Senator Risa Hontiveros, hindi naman niya sinasabi na parang binabaliwala ng mga senador yung barilang nangyari dito at yung gulong nangyari dito. Ano pa nga ba yung sinasabi niya? Di ba? Parang sinasabi nga ni Lacson ngayon saya-saya nga nila pagkatapos ng putukan eh. Tapos sinasabi naman ito na parang walang nangyari. O di parang sinasabi na nila na nagkakasundo-sundo silang mga minority na sinadya itong nangyari sa Senado, which is doon nga galit na galit si Cayetano eh. Paano namin sasadyain yan? Para Para makatakas lang si Bato? Paano namin sasadyain yan? Para lang doon? Pucha kaya naman tumakas yan ni Bato kahit walang putukan doon. Tapos paano nyo sasabihin na kaya namin ginawa yung putukan na yan para hindi matuloy yung impeachment? Natuloy naman yung impeachment. So ano pang rason? Bakit mo sinabi na gano'n? Kasimple-simple man lang, sasabihin mo lang naman. Mag-imbestiga na tayo agad, sir. Starting tomorrow, mag-imbestiga na tayo kagad. Unahin natin to sa impeachment. Pwede naman gano'n eh. Hindi eh.
Dumadrama-drama pa ng habulan, ng ganito, ng ganyan. Ang sinasabi niya, yung treatment after na mangyari yung barilan, para bagang business as usual lang daw ang Senado at para bagang walang nangyari. Nandito pakinggan natin yung Kung gusto nyong mangyari pala, na araw-araw umiyak yung mga senador na mga nabiktima dyan. Na araw-araw na unahin nila yung mga personal na nararamdaman nila, mag-rally sila dyan, di na sila maging senador. Yun nga ang trabaho ng pagiging senador. Ikaw naman yung mga personal na mga issues mo, wag mong dadalhin dito sa Senado. Sa trabaho, even sa workplace, ganyan din, di ba? If you have personal issues, do not bring it here in the office. If you have issues with your husband, do not bring it here in the office. If you have issues with your family, do not bring it here in the office. So ito, yung trauma na naramdaman nila, issue nila yun sa sarili nila, even though it happened in the Senate. Ano ko muna to? Ikim-kimin ko muna ito. I need to function as a senator. Because I am not just Pia Cayetano, the mother of my kids. I am also a senator of the Republic of the Philippines. So, when I'm in the Senate, I'll keep my composure and then I will try to do my job. Oo, yung mga committee ko, kailangan kong asikasuhin, mga reports and everything, mga tao ko. Napakaraming mga tao ang nakadepende sa akin, sa aking mga... So, i-disregard ko yung feelings ko. Ang gusto yata mangyari ni Riz Ontiveros unang araw pa lang, magwala na kagad yung mga taga-Senado. rest ng explanation ni Senator Riza Ontiveros sa kanyang pahayag. I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture. Thank you for that. Our grief as senators is valid, but our mandate requires action. Diba? Ang dami mo pang mga flowery words eh. Pwede mo naman kasing sabihin. Pwede mo kasing sabihin na what happened to the Senate is really a disgrace, and I am hoping and requesting to have an investigation, a separate investigation. Patawag lahat ng tao. Magsimula na tayo, magtalaga na tayo ng tao kung sino. Tapos mag-imbestiga tayo on our own. Huwag tayong umasa lang sa investigation nila. Mag-imbestiga din tayo on our own and magsampa tayo ng kaso sa mga dapat nating kasuhan. Ganon. Hindi yung mga dami-dami yung sinasabi. Hindi ina-atake yung Hindi namin ina-atake yung ganito, yung ganyan. Pero yun din naman lang talagang purpose mo sa pagpunta dyan, propagandista ka eh. O pakinggan natin yung masasabi nito ni Harry Roque kanina doon sa nakita niyang mga CCTV footages. Anong report ang gawin nila, nakita ng taong bayan sa pamamagitan ng mga media, sa pamamagitan ng SMNI, lalong-lalo na ang mga pangyayari. Hindi ako mapaniwala na wala raw putok na nanggaling doon sa NBI. Gayong sa mga NBI naman mismong nagsabi na talagang matapos ang warning shot, talagang nagkaroon na ng palitan ng putukan. So sa akin, mabuti na lang, narariyan ang media, lalong-lalo ng SMNI, dahil itong mga imahe nito ay hindi po pwede magsinungaling. Opo, at marami po ang nakapansin dito sa mga salu-salungat na mga pahayag, like kagaya doon sa unang sinabi ni Director Matibag, gusto nilang i-serve yung warrant of arrest. Tapos meron na namang sinabi dati si Remulla, wala kaming balak arestuhin. Tapos sinabi ng PNP chief, wala kaming warrant. We can't arrest Bato. Tapos sasabihin na naman ni PBBM, wala daw siyang inutos na arestuhin si Senador Bato. Tapos meron pang pahayag naman si Boying Remulla ng Ombudsman na dapat humarap si Bato sa batas at hindi tumakas. Marami pong mga nagsasabi, yung iba pang mga reasoning nila, meron pang nandun daw yung NBI para bantayan yung bilyones pesos na halaga daw ng mga painting. Parang afterthought na nila na nangyari po, attorney. Ano po masasabi niyo rito? Well, ako unang-una doon sa sabi ng GSIS na pinangangalagaan lang nila yung mga paintings nila at silang sumaklolo sa NBI. Ang tanong ko, kung talagang gusto lang nila pangalagaan ng GSIS, bakit kinakailangan barenahin yung pinto na nagko-connect sa GSIS at sa Senado? Hindi po talaga related yan sa seguridad ng GSIS. Ang totoo niyan, gusto nilang pasukin ang Senado. At kahit ano pang palusot ang gawin nila, alam nyo naman, law is about human experience, hindi mabubure ang katotohanan na yan. Kung pangangalagaan ng mga paintings, bakit kinakailangan buksan yung pinto na yon para makapasok sa Senado? So sa akin, malinaw na yung pagbabarena ay patunay na talagang tangka nila na pasukin ang Senado gamit ang pintuan galing sa GSIS. At pangalawa, malinaw na talagang ang mga putok naman ay nanggaling din sa kamay nung sinasabing taga-NBI na sinasabi nila ngayon na isang driver lamang,
At nakuha lang daw na parang alikabok ang gunpowder sa kanyang mga kamay. Alam niyo, yung siyensya hindi magsisinungaling. Gaya ng mga videos ng ating mga media. No? So magpapatunay po yan na nagpaputok ang isang galing sa NBI na tinangka nilang pasukin ng Senado galing sa GSIS, kahit ano pa ang palusot ng mga taga-GSIS kung bakit naroon ang mga taga-NBI. Meron pang sinabi naman dito sa side ni General Mao Aplasca, splice daw gustong sabihin sa publiko, attorney. Well, may katunayan din yan kasi again, ang mga videos ay pwede namang mapatunayan sa pamamagitan ng siyensya. No? Walang pagkakaiba yan doon sa splice na video ni VP Sara nung siya ay di umano ay nagbanta sa buhay ni Presidente Marcos at ni Liza Araneta Marcos. Hindi ipinakita yung naunang salita. Yes. Oh, so posible yung splicing? Oo. Kasi yung interview na ini-Inday Sara, mahaba yun. Maraming mga tanong eh. Pero ang inano lang nila, ipinakita lang nila sa taong bayan, yung nagagalit na siya, yung sinasabi niya na huwag kayong mag-alala. Oh, if something happens to me, I talk to somebody. Oh, na patayin mo si ganito, si ganito, si ganyan. Pero yun ang pinakita na. Pero mahaba yun. Mahaba pa yung kwentuhan na yun. Hindi nila yun pinakita ng buo. Ganun din dito. Siyempre, magpipresenta PNP, magpipresenta NBI, kailangan, istorya nila yan, bida sila dyan. Oh, siyempre, dahil malayo yung mga CCTV, di naman nakikita nila si Aplasca kasi sabi nila namamaril daw si Aplasca nang walang pinatatamaan. Eh, samantalang, ang layo-layo naman ng CCTV. Tsaka hindi naman tanga si Aplasca na mamamaril siya nang wala siyang pinatatamaan. Di sana, hindi siya nakatingin, baril lang siya ng baril na gano'n. Hindi, nakatingin siya, may tinatarget siya eh. So, ibig sabihin talaga, nagkaroon ng komosyon doon. No, nagkaroon ng komosyon doon, nagkaroon ng drone ng mga baril doon, kaya nagpuputukan sila kasi kaya binabaril ni Aplasca yung area na yon is because nandoon yung mga kalaban nila and gusto nila na hindi ituloy yung masamang balak ng mga gustong pumasok sa Senado. Napigilan ni Aplasca, ang galing-galing nga ni Aplasca eh. Diba? So, ano yung posible yun? Yung splice ng mga videos. Na kapag ako ay pinatay, meron na rin akong inutusan na patayin. No? So, madali naman po mag-splice o mag-edit para alisin yung mga porsyon na hindi pabor dun sa nagsasabi sa isang naratibo. At sa tingin ko nga, mabuti na lang nariyan ang napakadaming membro ng media. Nandyan ang napakaraming mga video footages nila para ipakita ko anong tunay na pangyayari dyan sa Senado. At ako'y nag-rely lamang sa SMNI para doon sa mga pangyayari. Malinaw na malinaw sa akin ang nangyari po isa pag-atake sa Senado. Dito naman po sa pag-alis ni Senador Bato sa sa Senado po, mayroon na bang mga paglabag na nangyari dito? Kasi marami silang sinasabi, dapat arestuhin na. Pero yun nga, sabi mismo ng presidente, hindi pa kasi nung mayroong resolution, hindi pa dapat arestuhin. So wala tayong dapat na pag-uusapan dapat sa mga isyong ganito na sino yung nagkakanlong, sino yung tumulong sa sinasabi nilang pagtakas daw. Merong inilabas din na video footage ngayon or CCTV na kopya ang PCO na tinulungan di umano ni Senador Robin Padilla. Ito, pag-uusapan pa ba dito yung mga paglabag? Pending pa nga yung during that time ang hiling ng kampo ni Senador Bato de la Rosa kaugnay nga sa Korte Suprema po, attorney. Well, malinaw naman yung binitawang salita ni Secretary of Interior and Local Government John Vic Remulla. Walang warrant of arrest na pwedeng ma-serve kay Bato noong mga panahon na yon dahil wala namang opisyal na request for cooperation ng ICC para i-request na yung arrest na yan. At therefore, walang legal na basihan yung ginawa ni Trillanes na ninais niyang i-serve yung warrant of arrest na yon sa Senado. So, nanggaling na yan kay Secretary of Interior John Vic Remulla. So, kung walang legal na warrant of arrest na pwedeng ma-serve kay Bato de la Rosa noong mga panahon na yon, wala ring krimen para kay Senator Bato na umalis ng Senado. Opo. Dito po tayo, nag-resurface po ngayon, attorney, di ko lang alam kung nakikita mo sa Facebook din. Nag-resurface din yung mga pahayag ng kauna-unahan yatang naging ICC justice or judge yata si dating si late Senator Miriam Defensor Santiago at ipinaliwanag niya yung role ng ICC patungkol sa pagiging court of last resort at yung issue or principle ng complementarity po, attorney. Mayroon niyo po bang maipaliwanag ito ng husto? Bakit hindi kayo tinatakil ito? Nagre-resurface sa mga mismong official Facebook at saka yung mga lumalabas yung mga video na nagpapaliwanag po si Senator Miriam Defensor Santiago, attorney.
Well, yan naman po yung nakasaad talaga sa Rome Statute. May mga partido, mga bansa na sumapi sa Rome Statute gaya ng Pilipinas, sumapi lang tayo dahil kinikilala natin na kinakailangan merong mapupuntahan ng mga biktima ng pinakakarumad-duman na krimen sa buong daigdig kung hindi gumagana or ayaw gumana ng mga lokal na hukuman. So, hindi nila talaga intensyon na gawing court of first instance ang ICC only if local courts are unable or unwilling. Now yun hindi siya court of first instance, which is in this instance, yung local courts yun. Court of last resort. Kapag wala na talagang hustisyang nakuha sa court of first instance, dito tumatakbo. Hindi pwedeng may issue ka lang sa pinsa mo sa barangay. O sa chismosa mong kapitbahay, sa ICC ka na magrereklamo. Hindi po yung ganon. Kaya nga po itong ginagawa ng ICC na ang ating mga hukuman naman ay bukas, ito po talaga ay paglabag sa prinsipyo ng complementarity and therefore paglabag din sa soberenya ng mga malalayang mga bansa. Opo. Dito naman po tayo sa issue po dyan sa Senado naman po, 13-11, 13 majority, ang minority ata umabot na sa 11 attorney. Pero nandyan pa rin yung laging halos everyday ata, no? Nagkakaroon ng sinasabi, magkakaroon ulit ng coup. Ano nakikita nyo ang epekto nito pag hindi pa nag-move on? At ano din ang palatandaan na bakit ito nangyayari po, attorney? Ito ba'y may kaugnayan sa impeachment? May kaugnayan doon sa meron bang takot na maimbestigahan muli ang flood control projects at iba pang mga issue po, attorney? Tatlong dahilan kung bakit importante ang Senate President, no? Unang-una sa impeachment. Ang Senate President ang magiging presiding officer. Siya magdedesisyon kung yung mga ebidensya gaya ng AMLAC bank records, testimonya ni Madriaga ay po pwedeng matanggap, no? Dahil siya ang presiding officer, no? Pangalawa, nandyan din yung issue ng charter change. Lumabas na ang balita na talagang nakipagpulong na yung dating Senate President at saka ang House Speaker Boji D na sila ay magsisimula ng Constituent Assembly para tanggalin ang mga term limits ng mga kongresista at mga senator at para nga hindi matuloy ang 2028 elections. At pangatlo, syempre, yung conduct ng flood control scam dahil ayaw nila na matukoy talaga kung sinong mastermind na pinaniniwala ng marami na ang presidente mismo ang mastermind ng flood control scam. Opo. Meron namang pahayag po ang isang yung dating Senate impeachment spokesperson na sinasabi niya na nakikita niya isa din sa dahilan kung bakit napalitan din ang Senate President na si Tito Soto ay sa pagiging kulang ng kaalaman dito considering hindi siya abogado at napaka-crucial itong ganitong klase ng kaalaman lalo na sa pag-handle po ng impeachment trial po, attorney. Ano sa tingin niyo? Tama po yan kasi nga as presiding officer, siya ang magdedesisyon kung a-admit ang isang ebidensya o hindi. Siya magdedesisyon kung tama ba objection ang ginawa ng isang partido o hindi. Hindi po talaga kakayanin ng non-lawyer na walang alam sa rules of evidence kung paano siya magdedesisyon, lalong-lalo na dun sa mga objections na talagang po pwede namang ilabas during the course of the trial. Disaster po yan kapag ang naging Senate President and presiding officer ng isang impeachment trial ay hindi abogado. Opo. Galing! Mahusay. Diba? Ganun lang. Ganun lang kasimple. O sana marami kayong natutunan, marami kayong napulot dito sa ating walang kakwenta-kwentang vlog. Besides, sabi ko sa inyo, huwag niyo akong paniwalaan. Dahil tayo nandito para maghatid lang ng makabuluhang walang kakwenta-kwenta o kamakabuluhan na walang kakwenta-kwenta pa. Maghatid lang tayo ng entertainment sa inyong lahat. O, alam ko naman masyado kayong busy, alam ko naman masyado na kayong galit. So, gagawin lang natin ng light yung ating mga discussions para hindi kayo masyado mamaya mauna pa kayong mamatay kaysa dun sa mga pinapangarap natin, pinagdadasal natin mamatay. Maraming salamat sa inyo. Kung natuwa ka rito, i-like mo, i-share mo, follow ka dito sa ating follow and subscribe sa ating YouTube. At kung nakakaluwag-luwag ka, pakulay ka naman. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpak
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot para sa bayan.